Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Purihin siya sa kanyang kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo po ay naririto muli. Mayroong lakas at mayroong buhay dahil sa Panginoon. Kaya naman po, bago po tayo magpasimula sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit, magbigay po ng papuri sa ating Panginoon. Awitin po natin yung pag-ising sa umaga. Pag-ising sa umaga, naaalala ko, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap nyo. Minsan ba? Pag-ising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap nyo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong makulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Saan pa nga po pag-ising sa umaga? Pag-ising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap nyo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong makulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Tunay nga ang kalakasan namin ay nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng mayroon kami ay nagmula sa inyo, Panginoon. Kaya purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa inyo na mabiyayang Diyos na nagkakaloob ng aming pangangailangan. Salamat sa biyayang buhay, Panginoon. Salamat sa biyayang lakas namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat, Panginoon. Purihin kayo.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo na patuloy na nagiging mabuti sa amin, patuloy na nagiging tapat sa amin. Salamat, Panginoon, purihin po kayo na sa umagang ito, muli ninyo kami inising, Panginoon, upang kayo'y katagpuin. Salamat po, Panginoon, sa gagamitin din ninyo. Kayo po, Panginoon, ang dinadalanginan namin na sumama sa Kanya, ang magbigay sa Kanya ng kakayanan, katalinuhan, Panginoon, ang patuloy na manguna sa Kanya upang wala siyang ibang masambit, Panginoon, kung hindi patuloy na kapurihan sa inyo at patuloy na kalooban lamang ninyo, Panginoon. Kayo po ang aming maitaas sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang mapapurihan sa umagang ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin, Pastora Maricel Nieto. Isang magandang umaga nga po sa bawat isa, higit po sa ating Diyos na buhay. At tayo na naman po ay binigyan ng pagkakataon na makapagsalita po ng kanyang banal na salita para sa ating lahat. At ngayon nga po ay dinadala po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Kawikaan chapter 27 verse 1 po. Sabi po dito, huwag ipagyabang ang araw ng bukas, pagkat hindi mo alam kung anong magaganap. Minsan pa nga po tayo manalangin. Diyos na dakila, banal at tapat, Ama, salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang kumilos sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at karunungan, Panginoon, na tanging nagmumula lamang sa inyo upang masambit, Panginoon, ang tanging kalooban lamang ninyo. Purihin kayo, dakilain kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. At sabi nga po dito, ano ba ang ibig sabihin ng mayabang? O 'di ba po, minsan tayo sa buhay natin ay may mga nasasambit tayo o na nagagawa na minsan hindi natin alam na ito pala ay pagyayabang na po. At ang sabi nga po dito ay ang mayabang ay yung nagmamalaki po na kung ano yung mga bagay na nakamta natin o yung mga bagay na meron tayo na minsan yun po yung ating pag-aaralan ngayon, na ano yung mga sanhi ng ating minsang naipagyayabang na lubos po natin ngayon na maunawaan. At alam ko po na minsan sa ating mga salita hindi natin nalalaman na tayo pala po ay nakakapagyabang na. Dito po makikita natin po yung ilang mga sanhi ng ating pagyayabang. Unang-una po makikita dito po sa lakas ng ating katawan. Kalusugan po natin at yung atin pong yung kabataan po. Bilang isang kabataan, meron tayong lakas ng pangangatawan, ng kalusugan. Ngayon din po sa edad ko po na ganito. Yan po, 'di ba? Tayo ay nakakapunta pa sa nais nating puntahan, gusto nating puntahan, at minsan yung lakas natin na yon, yung pangangatawan natin, kasi hindi tayo nagkakasakit, yung pangangatawan natin, wala tayong iniisip na iba. Pero yung pagiging kabataan natin, di pa po ba yung mga kabataan ngayon, kung saan nila gustong pumunta, nagagawa nila. Kung saan sila akayin ng kanilang mga kabataan, nakakapunta sila. Pero yung lakas natin na to, at yung kalusugan natin at pagiging kabataan natin ay may hangganan din po. Hindi po tayo habang panahon tayo ay bata. Hindi habang panahon tayo ay malakas. Hindi habang panahon okay yung kalusugan natin. Sabi nga po dito sa John 21 verse 18,
Buksan po natin sa John. Sabi po dito, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Di po ba? Darating po ang panahon at darating ang araw na tayo po bilang malalakas, bilang kabataan at may maayos na kalusugan. Darating ang araw na tayo ay tatanda. Darating ang araw na tayo ay ibang tao na yung magbibihis sa atin. Ngayon, kaya pa nating magbihis sa sarili natin. Hindi natin kailangan ng gagabay sa atin, ng mag-aasikaso. Kasi kaya natin, kaya natin sa sarili natin gawin. Pero pagdating ng panahon na tayo ay matanda na, pag mga kabataan, namimili pa tayo ng mga damit, ganyan. Pero pagdating ng ating katandaan, yung sa binasa nga po natin, makikita natin na hindi na tayo yung masusunod. Kasi minsan ayaw natin ng damit na yun, yung masusuot sa atin. Minsan hindi na natin kaya itaas ang ating mga kamay. Kailangan na natin ng katuwang. Kailangan na natin ng merong magbibihis sa atin, magpapaligo sa atin. Hindi habang panahon tayo ay bata, kaya huwag nating ipagyabang yung ating kabataan. Huwag nating ipagyabang yung lakas ng ating katawan, yung ating lakas ng katawan ngayon. Kasi hindi natin ang alam ang araw ng bukas. Ngayon, sabihin natin na oo, malakas tayo ngayon. Paano bukas? Paano sa susunod na araw? Hindi habang panahon, dala-dala natin ang kabataan natin. Hindi habang panahon, dala-dala natin yung lakas ng ating katawan. Hindi habang panahon, dala-dala natin yung magandang kalusugan. May hangganan po ang lahat. Kaya po yung sa binasa po natin, darating ang araw na iba na yung magsusuot ng damit natin. Itataas na natin yung mga kamay natin para bihisan nila tayo. Ngayon okay pa tayo. Pero hindi natin alam yung araw ng bukas. Di po ba? At sabi nga po dito, sa pangalawa, na pag-aaralan po natin, yung panlabas na kagandahan. Yan po ba? Siyempre, pag bilang kabataan, magaganda pa tayo, ipagyayabang pa na, pag sinasabihan tayo ng napakaganda mo naman, parang overwhelmed tayo. Kasi sabi, ang ganda natin. Pero yung ganda na yan ay kumukupas din yan. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 31 verse 30a. Sabi po dito, mandaraya at mapangakit at kumukupas ang ganda. Hindi habang araw maganda yung balat natin. Darating ang panahon na tayo ay mangungulubot din. Darating ang araw na pag tayo ay matanda, may mga wrinkles na rin tayo. Hindi habang panahon, taglay-taglay natin kung ano yung kagandahan na meron tayo ngayon bilang kabataan. Hindi habang panahon, makikita natin sa salamin na napaka-flawless natin, napakaganda ng ating kutis, napakaganda natin. Sabi nga po dito, mandaraya at pangakit pero kumukupas ang ganda. Makikita po natin hindi habang araw dala-dala natin ang kagandahan natin. At sabi nga po dito sa pangatlo, katalinuhan, galing at karangalan. Minsan naipagyayabang natin yung galing natin. Uy, napakagaling ko. Perfect ako sa exam. Uy, napakagaling ko. Nagawa ko to. Uy, nakuha ko yung mga reward na to. Dahil sa ating kagalingan, katalinuhan natin. Sabi nga po sa Jeremias, basahin po natin sa Jeremias. Chapter 9, verse 23. Sabi po dito, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matalino ang kanyang karunungan o malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ang mayaman ang kanyang kayamanan. Sabi po, di ba? Huwag daw po nating ipagyabang yung ating talino. Bakit?
Yung talino natin, Diyos lang ang may bigay niyan. Katulad po ng nangyari sa kay Haring Nebuchadnezzar, mababasa po natin yan sa Daniel chapter 4. Mababasa po natin sa Daniel chapter 4 na yung kanyang lakas, yung kanyang galing. Di po ba kung bakit bumagsak si Haring Nebuchadnezzar doon? Sinabi niya sa Daniel chapter 4 verse 30 po, sabi niya, talagang dakila na ang Babylonia, ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Aking karangalan at kapangyarihan. Di po ba? Yung makikita natin dito na nagyabang siya, sinabi niya na, ay, ako ang dahilan yan. Kaya ang ginawa sa kanya ng Panginoon, ibinagsak din siya. Sa mga bagay na ito na nagiging sanhi minsan ng ating pagkakasala, yung naipagyayabang natin sa mumunti nating mga salita na naipagyayabang natin, tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Pero pag-aralan naman natin ngayon yung paano ba paano natin maiiwasan ang pagyayabang. Isang bagay lang po doon. Lagi po nating parangalan ang Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians verse 10, 2 Corinthians chapter 10, 17. Sabi po dito, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Di po ba? Sabi po dito, kung merong nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Sa lahat po ng ating matatanggap, sa lakas natin, sa ganda natin, sa karunungan natin, sa talino natin, sa galing natin, lagi nating parangalan ang Panginoon. Nagagawa natin to dahil sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Di po ba katulad nga po ni Haring Nebuchadnezzar? Inangkin niya yung karangalan na dapat ay sa Panginoon. Imbes na sabihin niya na ito yung ginawa ng Panginoon. Hindi. Pero ang sinabi niya, sa lakas niya, tiwala siya sa sarili niya. Yun po yung nais ipahayag sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Na huwag po nating angkinin yung parangal na para sa atin. Kaya nga po lagi nating sinasabi pag may mga pumupuri po sa atin, lagi po nating sinasabi, praise God, glory to God. Sa Panginoon lagi ang kapurihan. Huwag nating angkinin yung kapurihan na para sa Panginoon. Lagi nating i-acknowledge yung Panginoon na sa Kanya yung papuri ang papuri ay para sa Kanya lamang. Ginagamit lamang tayo ng Panginoon. Yun po ang lagi nating tandaan mga kapatid. At yun din po ay isang susi natin para tayo po ay palaging nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi tayo umaasa sa lakas natin, hindi tayo umaasa sa galing natin, hindi tayo umaasa sa katalinuhan natin. Ang lahat po ay ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Ito po ay ayon lamang sa nais ng Panginoon na mangyari sa atin at dapat po natin laging ibibigay sa Panginoon ang karangalan. Ang papuri po ay laging para sa Panginoon, huwag po sa atin. At sabi nga po dito, palagi nating kilalanin ang Panginoon. Sa lahat ng ayan po, 'di ba, meron minsan nga po yung anak kong babae dito, natutuwa na nagbibiruan po kami pag lagi po niya sa akin sinasabi sa akin na mataas yung nakuha niya, yung nakuha niya sa exam, ang lagi ko po sinasabi, ano te, tapos lagi niya sinasabi, glory to God. Kasi yung katalinuhan na nasagot niya yung kanyang mga exam noon, hindi naman yun sa kanya. Bigay lang yun ng Panginoon. Kaya yung lahat ng nakamtan niya, lahat ng nagagawa niya, lagi niya sinasabi, lagi kaming nagbibiruan ng anak ko, na talagang ipinapakita sa amin ng Panginoon na kahit sa simple na exam lang yun na yun, quiz lang yun, pero ang papuri ay palagi ay sa Panginoon. Ganon din tayo sa buhay natin.
sa araw-araw na ginagawa ng Panginoon. Palagi nating papurihan ang Panginoon. At sabi nga po dito, palaging kilalanin ang Panginoon. Basahin po natin sa Jeremiah chapter 9. Balikan po natin yung dito 23 po. Ngayon po 24 tayo. Jeremiah chapter 9 verse 24. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala niya at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarong at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang nais ng Panginoon ay palagi natin siyang kilalanin. Ang nais ng Panginoon ay ipagyabang natin kung ang nais ng Panginoon na makita sa atin, ang naipagyayabang natin ay yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, hindi yung mga ginawa natin, kasi nagagawa lang natin yon dahil sa kalooban ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa Panginoon. Puro sa Panginoon lagi, hindi po sa atin. Di ba? Makikita po natin dito na yun daw yung nais ng Panginoon. Sabi po nga, ulitin ko po, sabi to, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Yun yung gustong gawin natin ng Panginoon. Lagi natin siyang kilalanin, lagi siya nating parangalan. Hindi po ba? At dahil hindi po natin alam ang araw ng bukas. Wala pong may alam ng mangyayari ng araw ng bukas. Mamaya nga po hindi natin alam kung anong mangyayari. Di po ba? Kaya po sinasabi dito, huwag tayong magyayabang. Huwag nating ipagyabang yung araw ng bukas, yung ating mga nakakamit. Ang lagi nating sasabihin ay gawa dahil lamang sa Panginoon, hindi sa atin. Dahil nga po, sabi din po dito na makikita natin kung papaano talaga tayo lalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi sa sarili nating lakas. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay, magagawa natin ang lahat ng bagay nang dahil sa tulong ng Panginoon. Di po ba? Kaya po sa umagang ito napakasarap pong namnamin na pagmulat pa lang ng ating mga mata. Lord, salamat. Yun po yung lagi ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sabi nga po, 'di ba, ang pagtulog ay planado natin 'yon. Pero yung paggising natin, hindi na natin planado yun. Plano na yun ng Panginoon. Di po ba? Matutulog tayo. Yun po ay plano natin. Ay, mamaya matutulog na ako. Ganun. Pero yung pagmulat natin ng mata sa umaga, plano na po yun ng Panginoon. Dahil hindi po natin alam ang araw ng bukas. Hindi po natin alam kung anong magaganap mamaya, hindi natin alam kung anong magaganap sa kinabukasan natin. Di po ba? Kaya ang nais lang ipaalala sa atin ng Panginoon sa umaga na to, sa bawat pagising natin ng umaga, palagi nating papurihan agad ang Panginoon. Pagmulat pa lang natin ang ating mga mata, hindi pa natin inaapak ang ating mga paa sa sahig para tumayo. Hindi pa man lang tayo bumabangon, lagi na nating parangalan ng Panginoon. Palagi na nating sabihin sa Panginoon, Lord, thank you. May panibagong umaga na naman ako. Meron na naman tayong panibagong haharapin. Binigyan na naman tayo ng panibagong pag-asa ng Panginoon. Binigyan na naman tayo ng Panginoon ng isang araw. Hindi po ba? At sabi nga po dito, hindi natin alam ang araw ng bukas. At kaya po basahin po natin yung Santiago chapter 4.
Ito po, sabi po sa Santiago chapter 4, verse 13 to 15, basahin ko na po. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Di po ba? Ang sabi ng Panginoon, ang lakalagay dito, sa halip ang sabihin natin kung loloobin. Ito po sa umpisa pa lang ng nabinasa natin yung sa 13, sabi niya, ngayon, pupunta kami doon. Magsasaya kami doon. May reunion kami. Bukas pupunta kami doon. Yun pala po, sa simpleng pagsasalita lang natin noon, nanananga na tayo sa sarili natin. Kasi ang sinasabi natin, ngayon o bukas, hindi nga po natin alam ang araw ng bukas. Kaya po dito, sa sinasabi po dito sa 15, kung loloobin ng Panginoon. Ibinibigay na po kagad natin yung parangal at pagkilala sa Diyos. Kung loloobin ng Panginoon, pupunta ako doon. Kung loloobin ng Panginoon, ganito yung gagawin ko. Sa simpleng salita lang po natin, makikita na kagad natin na tinuturuan tayo ng Panginoon na minsan hindi natin alam na nakakapagyabang na pala tayo. Kasi yung bungad pa lang po dito, sinabi niya, ngayon pupunta ako doon. Bukas pupunta ako sa inyo ha. Hindi po natin alam, di ba? Kaya po, sa bawat salita natin, palagi natin daw pong ilakip yung Panginoon. Sa simpleng pagsasabi lang natin ng, sige, kung loloobin ng Panginoon. Kasi hinihiling na natin sa Panginoon. Pinapakita na natin sa Kanya na hindi natin yun magagawa kung hindi niya tayo gagabayan. Kung hindi niya tayo pangungunahan. Kung hindi niya tayo sasamahan. Di ba? Sabi nga po, sa simple lang na salita na yon, nagkakasala na po tayo sa Panginoon. Sa simpleng pagsasabi lang natin ng mga ganong salita, nakikita na po kagad yung kaibahan ng pagkakilala natin sa Panginoon. Sa simpleng salita lang po na yon, na ipapakita na natin yung paggalang natin sa Panginoon. Sa simpleng bagay lang na yon, sa simpleng salita lang po na yon, ipinapakita po natin kung paano natin kinikilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung paano natin pinaparangalan ang Diyos sa buhay natin. Sa lahat po ng ating gagawin, sa lahat po ng ating pupuntahan o nakamit sa ating buhay. Ito po ay hindi galing sa sarili natin. Ito po ay kalooban lang po na palagi ng Panginoon. Hindi po sa atin nagmumula lahat. Kaya nararapat lamang po na palagi natin kilalanin ang Panginoon. Ano po yung sabi kanina? Kung meron tayong nais ipagyabang, ang ipagyabang natin ay yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kung ano yung mga nakakamit natin. Isang paalala po ito para sa ating lahat na yun nga po na sa akin din po, isang pag-aaralan din to. Kasi dahil wala naman pong nasasabi ko rin po minsan na sige, pupunta ako dyan bukas, pero doon pala sa salita na yun, isa din po itong wake up sa akin. Na sa lahat po, sa mismong salita lang, isang maliit na salita lamang po, ang papurihan na po natin palagi ay ang Panginoon. Huwag po nating angkinin yung
parangal na para sa Panginoon. Kasi kaya nga po tayo nandito para po papurihan natin ang Panginoon. 'Di ba po ang mga anak ng Diyos palaging nagpupuri, palaging paparangal sa Panginoon. Kaya po sa mga simpleng salita lang po natin, sa simpleng hakbangin lang po natin, palagi po natin kilalanin, palagi po natin i-honor sa Panginoon ang lahat ng bagay. Yun lamang po ang nais sabihin sa atin ng Panginoon, wake up call po para sa ating lahat, na tayo po mga kapatid ay patuloy na magnais na sa araw-araw po na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa lakas na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa ganda na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa katalinuhan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pagising pa lang natin sa umaga, mga kapatid, palagi na natin purihin ang Panginoon. Tayo po ay pumikit at sumandaling manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na nahihayag sa aming kalagitnaan. Tulungan at turuan ninyo po kami, Ama, na sa mga bawat aming nakakamit sa buhay ay palaging kayo ang aming maparangalan. At sa lahat po ng aming mga sasabihin, Panginoon, makitaan kami palagi, Panginoon, na nagpupuri at nagpaparangal sa inyong mga pangalan. Dahil hindi po namin kayang gawin kung kayo po, Panginoon, ay hiwalay sa amin. Kaya, Ama, sa buong maghapon na ito, gabayan ninyo po ang bawat isa, sa lahat po, Panginoon, na papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan ninyo po sila, Panginoon. At sa lahat pa po ng aming gagawin sa maghapon na ito, Panginoon, pangunahan kami palagi ng inyong banal na Espiritu. Mapapurihan po namin kayo, Panginoon, sa maghapon na ito. Salamat po, purihin po kayo sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magpagpalang umaga po sa bawat isa. Glory to God po.